Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. I am Grace, and today I will finally mount these platyceriums. So I have three platyceriums here. We have this Platycerium Neptune, this Platycerium SS Fong, and Platycerium Jade Girl. Jade Girl. So, I've been meaning to do this for a long time now. Pero, lagi natin siyang pinoprocrastinate. So, finally, ngayon nasikasuhin natin siya. So, imamount ko yung dalawa in this, bark board. I don't know, nabili ko lang to sa Shopee. If you want this, I will put the link in the description. If may naisip pa yung project na gusto niyo gumamit ng ganito and you need some and you don't know how to get one, yeah, there's a link below. So, ganyan ko lang siya nakukuha. Wala siyang butas or anything, wala rin siyang sabit. So, ako yung kailangan maglagay noon, but hindi ko rin siya nalagay before. So, after na lang. So, I have this, and then I have one of this. Isa lang yung nabili ko. Trinay ko lang. So, naisip ko dito yung Jade Girl. Kasi, I think, dahil ang Jade Girl ay compact naman, I think maganda tong frame for it. And then, itong dalawa na to na medyo mas malaki, sila yung dito. So, dali kasi itong kupitin at like, i-mount sa mas malaking board in the future. Kasi I think these two are going to be much bigger pagka lumaki sila. So, unahin ko to. This is older. This is the oldest sa tatlo. The Neptune. So, I have here zip tie and ito yung binili kong moss, sphagnum moss, and then meron pa ako ditong konting-konting cocoa chips, cocoa chunks, kung kailangan, pero mukhang hindi naman. So, ayan. Okay. I'll wear this. So, ito, meron ako binili before na clear zip ties. Pero sabi ng friends ko, madaling mag-crack pagka nainitan. Nagsisimula ng uminit. So, baka masoprolong natin yung life ng ties kung itong black na gamitin natin. So, nung April last year, madand ako ng mounting workshop sponsored by Suloy and partnered with Soveroids. Soveroids talagang nag-hold siya ng workshops for platycerium mounting. So, if you're interested in that, you can also go to his page to check his schedule kung kailan may next mounting workshops. So, ayun. So, matend ako ng mounting workshop niya last year. Na yun nga, they partnered with Suloy. I was able to win a slot for that. So, thank you Suloy, and thank you Soveroids. And also, thank you Plant with Ed. Kasi, yun, nag-assist rin siya and nagbigay ng tips for platycerium mounting and care. So, try ko siyang ilagay sa gitna. So, I have this. I think ganito siya.
ganito form, and yun yung growth niya. So I think ito yung right side up, or basta yan yung dapat niyang itsura. Actually, almost 12 na. Pero yun nga, init kasi sa araw, so nakakatamad tong gawin sa araw. So usually, nakagawa ako ng OMG, ang ingay ng laundry. Nakagawa ako ng plant chores pag gabi na. So, lagay ako ng sphagnum moss. Nag-recycle ako ng sphagnum moss. Tapos, isi-secure ko lang itong that is here yung with the zip ties para lang malagay siya in place. Ilalagay ko siya as centered as I can. Sa ilalim po nilagay yung lock para parang nakasalo lang siya dun sa that is here yung parang basket. Okay, so parang ganyan. And then, so as you can see, very very dehydrated ito. Sobrang init na ngayon, parang matagal ko ng last na liligan to. Or, hindi siya na-hydrate pagka liniligan ko. So, ito mawawala rin to eventually, pero hindi ko na lang din tinanggal. Ayan. So, maluwag lang, para lang masalo yung platycilium. And then, lalagyan natin ng sphagnum moss sa paligid. So, hindi naman tayo expert. So, I will not be too hard on myself. Niya kailangan maging perfect. Kailangan niya lang maging round. And then, bukas ko na lang siya i-hydrate. Lahat sila. Okay. So, I have this. Ano ba tawag ito? Shing line na manipis. For wrapping around and securing that is here yung in place. Hindi dapat masyadong mahigpit. Alin na natin. Tapos, saka ko na lang i-fill na more sphagnum moss at shape. Dun sa workshop, ang ginamit naming board ay board ng Swaggeroids. Wooden board yun na meron ng mga butas. And then, meron siyang technique na ginagawa para mas madaling ikutin yung mga gantong tali. So anyway, ayan, nilagay ko lang siya dyan. Tapos i-tuck in ko lang para hindi nakatukwas.
Ang inis gumawa ni Sir D from Suavero. It's expert level. Namiss talaga ako sa Platis Earrings kasi yun, maganda sila. Ang ganda nilang, ano bang tawag dyan? Centerpiece or accent piece. Oh, oo. Magandang accent piece ang Platis Earrings. But, hindi naman malaki yung bahay namin for big Platis Earrings. So, ito lang tayo sa mga manliit. So, kulang pa ito. We put more. Siguro dapat naglagay ako ng tray. Okay, is it too late? Is it too late now to say sorry? Okay. Okay. Is it too late? Bukas, ang bala kong gawin dito ay ibabad siya sa water with restart. Sana makatulong na. Okay. Siguro bubuntasan, susugatan ko ng konti yung gilid ng park para doon magstay yung tali. And hindi na siya gumalaw-galaw. Kasi ito din siguro parang nagka-unravel na. Siray ko na lang ba ito? Para matakpan ko siya ng sisirain ko na ito. Para matakpan siya ng sphagnum moss. Tapos okay. Siguro itatali ko muna. Hindi na ako makapagsalita ng masyadong malakas kasi baka tulog ng mga kapatid. And baka masyadong malakas. Okay. So, tinali ko siya in a slanted position and then i-cross ko siya ulit sa kabila. So, gumana yung parang yung hiwa na ginawa ko kanina. It worked. Ang hirap niya ikot-ikutin na. Okay. Hindi ko na na-monitor para pumantay sana, but oh well. Basta somehow I want to make it round.
So somewhere. So this is the top. Okay, so there. Tagtagal lang natin ang stop. Sa ilalim. Also, let's make it more bilugan. And hide the zip ties. Let's hide the side some more. Naata ako sa gitna, but ganun talaga ang buhay. We just try to be as symmetrical as we can. Try natin isama yun sa pag-tie natin this time. We will tie this first sa ilalim. So I tied it sa ilalim. Then let's make a rounder ball. Hey, ang dumi sa likod. Anyway, remember that, hindi naman tayo expert. We just do what we think is looks good, what we think is best. Basta nagsisiksik lang ako dyan ng moss, ng sphagnum moss. And trying to secure the platycerium in place. I think that's good enough. And another at the bottom and another round at the top. Okay, I think this is good. Dala ko na somewhere. There. Okay lang naman siya sa akin. Wala siya sa gitna, but
Ganun talaga. So, okay. So, we have this. One done. Next is this one. This is SS Foam or SS Foam. I don't know. Platycerium SS Foam. This is from Sir Ed from Plant with Ed. So, meron siyang binigay na ID. So, isasama ko yan mamaya. Ay, hindi pala tayo nito. Bumili ako ito so long ago. Nakikita kong gumagamit yung mga nagpa-platis. So, lagyan din tayo. Lagyan ko ng ano tawag dyan? Slow release fertilizer. Tagal ko na yun binili. Hindi ko nagagamit. Okay, next. This one. I don't know how to pull it out. Ito medyo basa. Bakit ganun? Yung isa, hindi siya basa at all. Oh, no. Pull out ko ba yung kanyang roots? Okay. Okay. This one na lang. Okay. So, meron na siya ang sphagnum moss. Siya na lang din yung ilalagay ko. On top. And then, this one. So, I think ang top ay this one because merong new growth doon na nandun. So, umaasa ako na ganyan yung tama niyang way. Ganyan. So, kailangan talaga silang i-mount kasi nga weird na ang kanilang growth. Tsaka baka pumangit yung form. I have to do this soon. So, ngayon na nga. Ngayon na nga yun. Ay, hindi ko nasugatan. Okay. So, susugatan ko yung gilid para madaling ilagay yung mga tali.